GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express. Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Frankie, at kasama rin natin sa kabilang linya si DJ Joey Boy upang maghatid ng pinakabagong balita, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito po ang GV Balita Express. oras natin ngayon, 7:17 a.m. on the clock Philippine Standard Time. Hatid sa atin ng RightMed dahil gusto ng RightMed na gumaling kayo. At dako na tayo sa ating headlines balita. ICC hindi pinayagan ng personal na pagbisita kay Duterte habang isinasagawa ang confirmation of charges hearing. National Capital Region Police Office magpapatupad ng no permit, no rally sa 40th anniversary ng EDSA. Pangulong Marcos inatasan ang DPWH na pabilisin ang pagtatapos ng mga proyektong pang-imprastruktura. At Presidential Merit Scholarship Program Act lusot sa Kamara panel. Matandang lalaki nasawi sa sunog sa sumiklab sa Batangas City. Pusang buntis inihagis sa tulay ng lalaki sa Cavite. At Quezon City naglabas ng traffic advisory para sa trillion peso march para sa February 25. Sanitary landfills sa Rizal gumuho dahil sa tambak na basura. Meron tayong weather update mamaya mga ka-vibes, alamin. At meron ding good vibes, balita abangan ngayong umaga. Dako na tayo sa detalye ng balita at para sa unang balita. Hindi pinahihintulutan ng International Criminal Court o ICC ang personal na pagbisita ng pamilya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte habang isinasagawa ang confirmation of charges hearings ngayon Linggo. Ayon sa inilabas na pahayag ng pamilya, tanging komunikasyon sa pamamagitan ng tawag sa telepono ang papayag sa kasalukuyan. Ang iba pang detalye, ulat ni DJ Joey Boy. GV Balita Express. DJ Frankie, hindi nga pinahintulutan ng International Criminal Court o ICC ang personal na pagbisita ng pamilya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte habang ginaganap ang confirmation of charges hearings ngayong linggo, ayon sa inilabas na pahayag ng kanyang pamilya nitong linggo. Gayunman, papayagan umano ang komunikasyon sa pamamagitan ng tawag sa telepono. Kinumpirma rin ng pamilya na 6 na Pilipinong abogado ang dadalo sa pagdinig upang tiyakin na maayos ang representasyon ng dating Pangulo sa harap ng hukuman. Kabilang sa legal team sina Salvador Medialdea, Martin Delgra III, Silvestre Bello III, Alfredo Lim Jr., Cesar Dulay at Salvador Panelo. Nagpahayag din ng pasasalamat ang pamilya sa mga Pilipinong nasa The Hague na patuloy umanong nagpapakita ng suporta at nagbibigay ng espasyo para marinig ang panig ng mga naninindigan para sa dating lider. Isinagawa ang confirmation of charges hearings o isasagawa ang confirmation of charges hearings mula Pebrero 23 hanggang 27. Batay sa impormasyon ng ICC, magsisimula ang pagdinig alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, oras sa The Hague, o alas 5 ng hapon hanggang alas 7 o alas 10 ng gabi, oras naman dito sa Pilipinas. Gaganapin ito sa ilalim ng Pre-Trial Chamber 1 sa Courtroom 1. Sa kasalukuyan nakakulong si dating Pangulong Duterte sa Scheveningen Prison na kilala rin bilang The Hague Penitentiary Institution. Nahaharap siya sa kasong crimes against humanity kaugnay ng kanyang kampanya kontra illegal na droga noong siya ang nanunungkulan pa bilang Pangulo ng bansa. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. At para sa kabilang balita, magpapatupad ng no permit, no rally policy ang National Capital Region Police Office kaugnay ng paggunita ng 40th anniversary ng EDSA People Power Revolution sa February 25. Ayon sa NCRPO, magpapakalat sila ng libo-libong pulis upang matiyak ang seguridad at kaayusan sa araw ng paggunita.
Para sa karagdagang detalye, GV Balita Express. inanunsyo ng National Capital Region Police Office o NCRPO na ipatutupad nito ang no permit, no rally policy kaugnay ng paggunita ng 40th anniversary ng EDSA People Power Revolution sa February 25. Ito ay sa gitna ng paghahanda ng iba't ibang grupo para sa magkakahiwalay na kilos protesta, kabilang ang ikatlong yugto ng trillion peso march na nakatakdang isagawa sa parehong araw bilang pagtutol sa umano'y katiwalian sa pamahalaan at political dynasties. Sa social media post ng Coalition Makabayan, iginiit ng grupo na itutuloy nila ang kanilang protesta sa kahabaan ng EDSA sa Miyerkules, may permit man o wala. Ayon kay NCRPO Chief Anthony Aberin, magde-deploy ang kanilang hanay ng tinatayang 14,000 na pulis upang tiyakin ang kaligtasan ng publiko at mapanatili ang kaayusan sa araw ng anibersaryo. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At pinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Public Works and Highways o DPWH na kailangan nilang bilisan ang pagkumpleto ng mga nakibimbing proyekto. At ayon sa Pangulo, ito ay upang mas magaang maramdaman ang positibong epekto ng mga infrastruktura. Ang iba pang detalye, ulat ni DJ Joey Boy. GV Balita Express. Ipinag-utos si President Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Public Works and Highways o DPWH na bilisan ang pagkumpleto ng mga nakabimbing proyektong pang-infrastruktura sa iba't ibang panig ng bansa. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, masinsinan ang ginagawang pagtutok ng pamahalaan upang matapos ang mga proyektong inaasahang magdudulot ng pangmatagalang benepisyo sa publiko. Binigyang diin ng Pangulo na sa pamamagitan ng mas mabilis at epesyenteng implementasyon, mas maagang mararamdaman ng mga komunidad ang positibong epekto ng mga infrastruktura. Nagbigay naman ng ulat kay Marcos si Public Works Secretary Vince Dizon hinggil sa kalagayan ng ilang malalaking proyekto. Samantala, ayon naman sa Malacanang, patuloy na itinutulak ng administrasyon ang agarang paghahatid at pagkumpleto ng mga proyektong pang-infrastruktura upang mas mapakinabangan ng publiko ang maayos na mga kalsada, tulay at transport links sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. Aprobado na sa pagdinig ng House Committee on Appropriations ang substitute bill na magtatatag sa Presidential Merit Scholarship Program o PMSP. Ang panukala ay kabilang sa mga prioridad sa ilalim ng agenda ng Legislative Executive Development Advisory Council ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At para sa karagdagang balita, GV Balita Express. aprobado na sa pagdinig ng House Committee on Appropriations ang substitute bill na magtatatag sa Presidential Merit Scholarship Program. Pinamunuan ni Micaela Swansing, isa sa miyembro ng House of Representatives, ang pagtalakay ng panukala sa kabilang ng mga prioridad sa ilalim ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC agenda ni President Ferdinand Marcos Jr. Pinag-isa sa substitute bill ang 8 panukala, kabilang ang House Bill number 5763 na pangunahing akda ni Speaker of the House of Representatives na si Ferdinand Martin Romualdez, kasama ang mga kinatawan na sina Yeda Marie Romualdez, Andrew Julian Romualdez at Judy Asidre. Si Asidre naman, ang chairperson ng House Committee on Higher and Technical Education, ang nagsilbing sponsor ng panukala. Layunin ng panukala na tiyakin ang tuloy-tuloy na pagtutupad ng programa sa pamamagitan ng matibay na legal na balangkas para sa merit-based na suporta sa mga pampubliko at pagpribadong institusyon ng mas mataas na edukasyon. Inirekomenda ng panukala ang pagtaas ng taunang grant mula sa 20,000 pesos hanggang 90,000 pesos para sa mga iskolar sa pribadong paaralan at 45,000 pesos naman para sa mga nasa pampublikong universidad at kolehiyo. Ang pondo para sa unang taon ng implementasyon ay kukunin mula sa kasalukuyang appropriations ng CHED, habang isasama naman sa taunang General Appropriations Act ang pondo para sa mga susunod na taon. Nakatakda
daang nang iharap sa plenaryo ang panukala para sa karagdagang deliberasyon. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At dumako naman tayo sa mga balitang lalawigan ng Luzon. Nasawi naman ang 71 years old na senior citizen matapos lamunin ng apoy ang kanilang tahanan sa Noble Street, Barangay 6, Batangas City. Pinaniniwala ang nagmula ang sunog sa isang nakasinding kandila. Dahil karamihan ng katabing bahay ay yari sa light materials, mabilis na kumalat ang apoy. Ang iba pang detalye sa ulat ni DJ Joey Boy. GV Balita Express. DJ Frankie, nasawi nga ang isang 71 anyos na senior citizen matapos lamunin ng apoy ang kanilang tahanan sa Noble Street, Barangay 6 sa Batangas City dakong alas 4:12 ng madaling araw nitong Sabado, Pebrero 21. Batay sa paunang investigasyon, pinaniniwala ang nagmula ang sunog sa isang nakasinding kandila. Dahil karamihan nga sa mga katabing bahay ay yari sa light materials, mabilis na kumalat ang apoy na nagresulta sa pagkasira ng 3 bahay at pag-apekto sa 7 pamilya. Inabot ng halos 1 oras ang mga responding bumbero bago tulay ang naapula ang sunog. Bandang alas 10:40 ng umaga nang matagpuan ang bangkay ng biktima sa ilalim ng mga yero habang isinasagawa ang clearing operations. Kinilala ang nasawi na si Danilo. Ayon sa kanyang kapatid na si Mario, si 69 anyos at isang opisyal ng barangay, una nilang inakalang ligtas ang biktima at nakatulong pa umano ito sa paglikas ng ilang gamit bago tuluyang natabunan ng bumagsak na yero. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. At isang pusa naman na buntis ang pinulot at hinagis sa tulay ng isang lalaki sa Indang, Cavite. Para sa detalye ng balita, GV Balita Express. isang pusang buntis ang pinulot at inihagis sa tulay ng isang lalaki sa Indang, Cavite matapos niyang akalain na patay na ito matapos masagasaan. Nag-viral sa social media ang video ng insidente na nangyari noong Martes at kasalukuyang iniimbestigahan ng mga otoridad ang pangyayari. Sinabi ng Animal Welfare Group na hinanap nila ang pusa matapos makatanggap ng ulat na buhay pa ito. Plano rin nilang magsampa ng reklamo laban sa suspect. Kinilala ang suspect bilang isang college freshman na humingi ng paumanhin sa nangyari at handang harapin ang isasampang kaso. Ayon sa kanya, inakala niyang patay na ang pusa nang masagasaan ito. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At inabisuhan naman ng pamahalaan ng lungsod ng Quezon City ang mga motorista na makakaranas sila ng mabigat na daloy ng trapiko sa 5 pangunahing kalsada. Ito ay dahil sa gaganapin na paggunita ng ika-40th anniversary ng EDSA People Power Revolution. Para sa karagdagan detalye ng balita, DJ Joey Boy, pasok. GV Balita Express. DJ Frankie, nag-abiso nga ang pamahalaang lungsod ng Quezon City sa mga motorista na asahan ng mabigat na daloy ng trapiko sa 5 pangunahing kalsada sa darating na Miyerkules, Pebrero 25. Ito ay sa ginagawang trilyon peso march bilang paggunita sa ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Ayon sa advisory na inilabas nitong Sabado, inaasahang bumagal ang trapiko simula alas 8 ng umaga malapit sa EDSA People Power Monument, partikular sa mga sumusunod na kalsada: sa EDSA o Epifanio de los Santos Avenue, sa kahabaan ng Katipunan Avenue, Ortigas Avenue, White Plains Avenue at sa May Temple Drive. Ayon sa Quezon City Department of Public Order and Safety, bibigyan ng access ang mga nagpoprotesta sa buong 1 kilometrong bahagi ng White Plains Avenue na iba pa sa dating setup. Upang maibsan naman ang epekto na sa mga motorista, magtatayo ng zipper lane sa White Plains Avenue mula EDSA hanggang Katipunan Avenue simula alas 6 ng umaga ng Miyerkules. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. Sa iba pang balita, gumuho ang isang sanitary landfill sa Rizal dahil sa tambak ng basura.
Inilarawan pa ito bilang pagguho ng gabundok na basura at hindi trash slide. At para sa detalye ng balita, GB Balita Express. inuulat ng Office of Civil Defense o OCD nitong linggo na gumuho ang isang sanitary landfill sa Rodriguez, Rizal dahil sa napakalaking tambak ng basura at hindi dahil sa landslide. Ayon kay OCD spokesperson Diego Mariano, ang insidente ay inilarawan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office of Rodriguez bilang pagguho ng gabundok na basura at hindi lang trash slide. Nangyari ang insidente noong February 20, bandang hapon sa pribadong pag-aari na landfill na matatagpuan sa Barangay San Isidro. Sinabi rin ng OCD na may 3 katao pa ang naiulat na nawawala, ngunit patuloy pa rin ang verifikasyon sa kanilang kalagayan. Samantala, nilinaw naman ng ahensya na hindi totoo ang kumakalat na ulat na may 50 na katao na nasawi at ito ay hindi accurate or factual. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At para sa ating weather update, narito ang ulat ni DJ Joey Boy. GB Balita Express. Mga ka-vibes, inaasahan ang patuloy na maulap na kalangitan at pag-ulan sa ilang bahagi ng Pilipinas sa loob ng susunod na 24 oras dahil yan sa 3 umiiral na weather system ayon sa pag-asa nitong linggo ng hapon. Sa pinakahuling 4 p.m. forecast ng ahensya, makararanas ng maulap na panahon na may kalat-kalat na pag-ulan at posibleng pagkidlat at pagkulog sa ang ilang bahagi ng Visayas, pati na ang mga probinsya ng Sorsogon, Masbate at Romblon dulot ng shear line. Samantala patuloy na makaapekto ang easterlies sa Mindanao at Palawan na magdadala rin ng maulap na kalangitan at mga pag-ulan. Nagbabala ang pag-asa na maaaring magdulot ang mga kondisyong ito ng biglaang pagbaha o pagguho ng lupa sa mga apektadong lugar. Iiral naman ang northeast monsoon o amihan sa probinsya ng Quezon at sa buong Bicol region na magdadala ng maulap na panahon na may kasamang mahinang pag-ulan. Dahil pa rin sa amihan, makararanas ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon ng bahagyang maulap na kalangitan na may panakanakang mahinang pag-ulan ayon sa pag-asa. Ay wala pang inaasahang magiging malaking epekto. Dagdag pa ng mga state meteorologist, magiging katamtaman hanggang malakas ang ihip ng hangin habang katamtaman hanggang sa maalon ng karagatan sa silangang bahagi ng Southern Luzon at Visayas. At sa natitirang bahagi naman ng bansa, magiging mahina hanggang katamtaman ang hangin at bahagya naman hanggang katamtaman ang alon sa mga baybayin. At yung ating weather update ngayong umaga para sa GB Balita Express. Ito si DJ Joey Boy sa GB 99.9, Your Good Vibes. At para naman sa ating Good Vibes Balita, kantang Multo ng kinikilalang bandang Cup of Joe, most streamed OPM song sa Spotify. At para sa karagdagan detalye, GB Balita Express. patuloy ang pag-angat ng kantang Multo ng Cup of Joe matapos itong kilalanin bilang most streamed OPM song sa isang streaming platform. Sa kasalukuyang umabot na sa mahigit 515 million ang streams ang naturang awit. Pumapangalawa ang tadhana ng Up Dharma Down na may higit 513 million streams sa nasabing music platform. Ibinahagi ng banda sa kanilang Instagram ang pasasalamat sa tagapakinig na patuloy na sumusuporta sa Multo at tumulong upang maabot ang bagong milestone na ito. Kung matatandaan, noong 2025, kinilala rin ang Cup of Joe bilang most streamed artist ng taon, habang itinanghal ng most streamed song sa Spotify ang kanilang hit na Multo. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At yan ang kabuuan ng balita hatid sa atin ng Lipa Medics Medical Center. You may follow them on their Facebook page, Lipa Medics Medical Center, their Instagram at Lipa Medics Medical Center, and you may check out their website, lipamedics.com. Time at the clock is 7:35 a.m. My name is DJ Frankie at nakasama natin si DJ Joey Boy on the other line, only here at the most influential Good Vibes radio station celebrating 30 years, only here sa the most Good Vibes influential radio station, GB 99.9, Your Good Vibes. GB Balita Express. GB Balita Express. Mga may init na bagong balita. Mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GB Balita Express. GB Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GB 99.9 Batangas. GB Balita Express. GB Balita Express.
Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. GV Balita